Isang boses ng propesiya. Ang kapangyarihan ni Amo RSM sa panggagamot ay matatawag na isang milagro. Ito ay sa kadahilan ng marami sa kanyang mga ginagamot ay mga taong may sakit na binitawan na ng mga dalubhasa sa panggagamot. Mga taong may sakit na pinauwi na ng ospital dahil wala ng pag-asa pang magamot. Isang milagro at katangi-tangi ang ganitong kapangyarihan sa panggagamot ni Apo RSM at hindi na mabibilang ang mga taong nabiyayaan. Ngunit bukod sa ganitong misteryo na bumabalot sa kanyang katauhan, ay mayroon pang misteryo na nagpapatunay na siya ay Diyos Espiritu Santo. Ito ay ang pakikipag-usap niya mismo sa Diyos Ama tuwing Semana Santa o Holy Week. At ito ay napapakinggan ng maraming tao. Ito ay ang tinatawag na Voice of Prophecy. Sapagkat tuwing dadating ang Diyos Ama para mag-usap sila, ay mas marami ang mga mangyayari sa hinaharap ang inihahayag ng Diyos Ama. Mismong ang Diyos Ama na makapangyarihan ang nagsasabi kay Apo RSM na siya ang magliligtas sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Umaabot ng mahigit 1 oras ang kanilang pag-uusap, kaya maraming mga bagay ang inihahayag ng Diyos Ama. Mga mangyayaring sakuna tulad ng bagyo, lindol, mga patayan at kriminalidad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga iba't ibang sakit na lalaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Mga sakit na hindi pa natutuklasan kung ano ang pwedeng makagamot. At tulad ng inihayag ng Diyos Ama kay Apo RSM, nangyayari nga ang kanyang mga sinasabi. Ang misteryong ito sa pamamagitan ng misteryosong boses na pumupunta kay Apo RSM ay kilala sa tawag na boses ng propesiya. Ang boses na ito ang siyang gumagabay sa kanya sa kanyang mga gawain. At ang boses na ito ay palaging dumarating sa kanya, lalo na sa Semana Santa, kung minsan ginigising si Apo RSM kahit hating gabi, at nagpapaalala sa kanya na huwag siyang mag-aatubili na maghayag ng mga mensahe ng Diyos sa mga tao, sapagkat ang araw ng kanyang paghahari sa mundong ito ay malapit nang dumating. Sa artikulong The Mystery of Monsignor Dr. Rufino S. Magliba na nalimbag noong 1994 souvenir program sa taunang fiesta ng Crusaders of the Divine Church of Christ, isinulat ni Monsignor Poliento Marinho na ang misteryosong boses sa panahong ito ay isang kawangis ng isang tao na ang unang pagkakataon niyang magpakita kay Ama RSM ay nang siya ay 5 taong gulang pa lamang. Simula ng pangyayaring iyon hanggang ngayon, ang misteryosong boses ay anyong matandang lalaki na may mahabang puting balbas at nakikita nga ni Apo RSM tuwing sila ay nag-uusap, tuwing dadalaw sa kaniya, at tuwing dadalaw kahit tanghaling tapat at maraming tao ang kumakausap kay Apo RSM. Tanging siya lamang ang nakakakita sa kanyang kakatwang bisita. Libo-libong tao ang dumadagsa sa tabing dagat sa barangay ng San Fabian.
Ngayon ay mas kilala sa Barangay Magliba upang marinig man lamang ang boses ng Diyos Ama na dadalaw kay Apo RSM. Paniwala ng lahat, ito ay isang biyaya at hindi pangkaraniwang bagay ang pagkakataong marinig ang boses ng Diyos Ama at ni Apo RSM kung sila ay nag-uusap. Boses ng isang matandang lalaki, paliwanag ni Monsignor Mourinho sa kanyang artikulo. Ayon sa kaniya, ito rin ang boses na nag-utos kay Ama RSM na itatag ang Crusaders of the Divine Church of Christ at ang pagpapatayo ng konkretong simbahan dito sa Barangay Magliba, San Fabian, Pangasinan. Noong una, ang bubong at ang dingding ng bahay, dalanginang ito ay yari sa nipa at sawali pa lamang. Sa kasalukuyan, ang simbahang ito ay tuluyang nagbago. Isa ng napakagandang konkretong istruktura, isa sa pinakamalaki kumpara sa simbahan ng mga ibang relihiyon sa buong mundo. Mula noon, Semana Santa 1956 hanggang sa kasalukuyan, tuwing Semana Santa, napakaraming tao ang pumupunta sa Barangay Magliba, ang lugar kung saan ginaganap ang pag-ala-ala sa Semana Santa ng buong krusado. Dito pumupunta ang di pangkaraniwang boses ng propesiya at naririnig ng mga tao, sabi ni Monsignor Mourinho. Ang oras ng kanilang pag-uusap ay halos maghating gabi. Bago sila mag-usap, malalaman kung dumating na ang Diyos Ama sapagkat may malakas na pagkatok sa mismong bintana kung saan malapit na natutulog si Apo RSM. Pagkatok ng 3 beses na umaalingaw-ngaw sa hangin at dinig ng mga taong nag-aabang na nakapaligid sa kinaroroonan ni Apo RSM. Ang tunog ng pagkatok ng Diyos Ama sa bintana ang siyang gigising kay Apo RSM sa kanyang mahimbing na pagtulog. Adda ka manen Ama, anya kaditi pagsaritaan ta. Ang pambungad na salita ni Apo RSM sa kararating na bisita. Sa Tagalog, nandito ka na naman Ama, ano ang ating pag-uusapan? Anak ko, sabihin mo sa mga tao na huwag nilang kalimutan ang Diyos at sila'y palaging manalangin sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Sabi ng boses, sapagkat darating ang mga sakuna dito sa sanlibutan at tanging mga tumutupad at sumasampalataya lamang sa iyo na aking anak ang iyong ililigtas. Dagdag pa ang mahiwagang boses. Isang araw, ang kanyang bisita ay bigla na namang dumating. Si Ama RSM ay panay sa pagpapaliwanag na ang kanyang tungkulin bilang tagapamagitan ng kanyang amang kataas-taasan at ang mga tao ay masyadong malaki at nagsusumamong bawiin ang responsibilidad na ito. Magtiis ka anak ko, magtiis ka. Aking ipagkakaloob sa iyo ang responsibilidad upang pamunuan ang mundo. Ikaw ay magiging hari ng mga hari dito sa sanlibutan, anak ko. Ang tugon ng boses. Ngunit gaya ng inyong nakikita, Ama, halos wala na akong pahinga
halos wala na akong natitirang lakas upang ipagpatuloy ang aking tungkulin. Ang buo kong katawan ay lubhang sumasakit na at napapagod na, Ama, ang sabi ni Apo RSM. Ang mga ganyang sakripisyo ay hindi maiiwasan sapagkat iyan ang naglalapit sa Diyos at ang mga tao, magtiis ka anak ko, pagsusumamo ng boses. Ang sobrang pagod at sakit ng katawan na inirereklamo ni Ama RSM ay totoo ayon kay Monsignor Marinho. Bilang isang obispo at laging nakabantay at kasakasama ni Apo RSM, halos walang pahinga. Araw at gabi si Apo RSM dahil sa dami ng nangangailangan ng kanyang tulong. Ang banal na misyonaryo ay tunay na nakakaranas ng mga bagay na ganito at isa pang misteryo habang siya ay nagmimisa tuwing Biyernes Santo, siya ay nawawalan ng malay sa kalagitnaan ng misa. Ang kanyang katawan ay tumitigas na parang bato at walang nakakapagbaluktot sa napakatigas niyang binti. Ang pangyayaring nararanasan ni Ama RSM tuwing Semana Santa ay nangyayari hanggang sa ngayon, sabi ni Monsignor Marinho, na ngayon ay isang pari sa krusado, di nagtagal ay naging isang kardinal. Isang pagkakataon nang si Ama RSM ay nawalan na naman ng malay, isang lalaki ang nagtangkang baluktutin ang matigas na paa ni Ama RSM. Ngunit siya ay tumalsik, parang nasipa ng napakalakas at nang hindi napalambot gaya ng dati ang katawan ni Apo RSM ay aangat siya na nakalutang sa hangin at papaitaas, sabi ni Monsignor Marinho. Naalala rin ni Monsignor Marinho na sa sandaling nawawalan ng malay si Ama RSM, siya ay parang nahahawig sa Santo Cristo o ang nakapakong larawan ni Apo Jesucristo. Ang kanyang paa ay nakapatong sa isa niyang paa na para bang nakapako sa krus. Si Apo RSM ay nananatiling walang malay na umaabot ng kalahating oras habang kinakantahan siya ng himno sa pagpupuri sa Santong Espiritu. At kapag siya ay nagkamalay na, humihingi siya ng tubig na maiinom dahil sa pagkakaramdam ng matinding uhaw. Sa sandaling nawawalan ng malay si Apo RSM, ako ay nagpapatuloy sa paghahandog ng banal na misa, saysay ni Monsignor Marinho. Sa pagpapatuloy ng kanyang nalalaman tungkol sa kakatwang usapan ng boses at ni Ama RSM, naalala pa ni Monsignor Marinho na sinabi rin ng hindi nakikitang bisita sa banal na misyonaryo na sa kanyang paghahari sa Sansinukob, lahat ng pinuno sa mundo ay pupunta sa kanya upang sambahin at humingi ng kanyang pagpapala. Isang pagkakataon ayon kay Monsignor Marinho, ang sabi ng misyonaryo sa boses, "Sabi mo ako ay magiging hari, Ama, ngunit tingnan mo, kaunti lamang ang aking mga tagasunod sa ngayon. Bukod dito, ang inutos mong simbahan na aking itatayo ay di pa natatapos. Bigyan mo pa ako ng mas marami pang taon upang ihanda ang aking paghahari.
25 taon pa, Ama, ang iyong ipahintulot ay tama na. Ang simbahan ay napakahalaga, ang paliwanag ni Monsignor Mirinio. Ito ang magsisilbing kasangkapan ni Ama RSM at ang mga sumasampalataya sa kanya para makaligtas sa galit at kapahamakan sa darating na pagwawakas ng mundo. At ito ay katulad ng daong ni Ama Noe noong unang panahon na iyon lamang ang naging kaligtasan ng mga nilikha na nakaligtas sa sandaigdigang baha. Tinupad ng boses ang hiling ni Ama RSM. Ngayon, 25 years na ang nakalipas. Ang mga simbahan ng Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines Incorporated ay sumibol na sa Pilipinas at sa mga ibang bansa. Naniniwala si Monsignor Mirinio na ang boses ng propesiya ay naging instrumento sa pagkakabuo ng mga simbahan. Ang boses ay siyang tinig ng Diyos Ama na siyang gumagabay sa mga krusado sa lahat ng kanilang pagsusumikap. Saan kukunin ng mga krusado ang pera sa pagbuo ng mga simbahan kung hindi galing sa biyaya ng Diyos Ama? Dumadalangin sila ng mga biyaya, masaganang ani sa kanilang bukid at trabahong matatag upang magkaroon sila ng sapat na pagkakakitaan para matugunan ang pagpapatayo ng simbahang bato na siyang ipinag-utos ng Diyos Ama kay Apo RSM. Ang kahangahangang Central Church sa San Fabian ay naipatayo gaya ng kalooban ng boses ng propesiya. Ang boses ang nagturo kay Ama RSM na sa January 12, 1997 ay mabasbasan ang simbahang pinakamalaki at sentro ng pananampalatayang krusado. Totoo nga, ang simbahan ay nabasbasan sa araw na iyon. Ito ay naipatayo dahil sa mga handog na nanggaling sa mga miyembro ng Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines Incorporated at ang mga iba't iba pang tao na nagkusang magbigay para lamang matapos ang higanteng simbahang bato na ito. Bagamat ang patakaran ng organisasyong ito sa pasimula pa ay hindi pwedeng tumanggap ng mga kontribusyon galing sa mga hindi kasapi. Ang mga mahahalagang bagay na utos ng Diyos Ama kay Ama RSM, ang bawat simbahan ay dapat maglagay ng puso na siyang pagkukunan ng maiinom na tubig. Ayon sa banal na Ama, sa pagbaba ng puot ng Diyos sa mga makasalanan, ang mga poso lamang ng mga krusado ang manatiling may laman na tubig. Taglay ang tubig ng buhay pagdating ng panahon ng sakuna dito sa sanlibutan. Ang tubig na maiinom ay mga wala hanggang sa kalaliman ng lupa. Lahat ng sapa o ilog man ay matutuyo. Ito ang sabi ng Diyos Ama. Ang mahiwagang boses ay patuloy na gumagabay kay Ama RSM sa lahat ng kanyang gawain. Ayon kay Cardinal Mirinio, kahit saan magpunta si Ama RSM, ang boses ang gumagabay sa kanya. Kahit na siya ay magpunta sa ibang bansa. Kamakailan, bago umuwi si Ama RSM galing sa bansang huli niyang pinuntahan, tinipon niya ang mga ilan sa kanyang mga obispo at pari, at inihayag niya na siya ang sugo ng Diyos Ama dito sa sanlibutan, ang mensahero o tagahayag ng salita ng Diyos. Ang kanyang misyon ay malapit nang matapos. Sa madaling panahon, siya ay tatawaging muli at siya ay babalik sa nagsugo sa kanya. Nawan kayton anak ko, ngem saan kayo nga agdanag, taag subliak,
ang sabi ni Monsignor Mirino sa eksaktong salita ng Pontipiko. Sa Tagalog, iiwanan ko na kayo, aking mga anak, ngunit huwag kayong mag-alala sapagkat ako ay babalik. Na ang ibig sabihin ng Pontipiko ay kapag siya ay nakapag-ulat na sa nagsugo sa kanya, ay kanya nang tatanggapin ang panibagong responsibilidad at katangian, ang magiging hari ng mga hari sa sanlibutan, at kung magkagayon, siya ay babalik na muli sa sanlibutan upang mamuno at pagharian ang buong daigdig. Ang paghahayag na ito ay naganap sa kumbento ng Central Church sa San Fabian noong June 10, 1997. Sa pagdiriwang ng Father's Day, sabi ni Cardinal Mirino na narinig niya ng personal ang Pontipiko nang sabihin niya ito. Narinig din ng lahat na nandoon sa okasyong iyon. Ginawa ng Supremo Pontipiko ang paghahayag na ito upang tiyakin sa kanyang mga tagasunod na ang lahat ay maayos at hindi sila malulungkot at mawawalan ng pag-asa. Ilan sa mga saksi sa paghahayag na iyon ay sina Padre Chidoro Mamabang at Padre Renato Lacampra at marami pang ibang pari at mga membro, sabi Cardinal Mirino.